Heto ho, maganda ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Kilala niyo ho ba itong matandang ali na ito? Tanong ko lang ho sa inyo mga ka-update, isa ho kasi yan si Aling Sheila. Kilala ho yan bilang si Aling Sheila na tuwang-tuwa ho nung hindi nakalaya si Pangulong Duterte kasi daw mga ka-update yung anak niya ho ata yun na di umano sa kanyang paniniwala mga ka-update natokhang daw ho. Pero may mga lumalabas ho dito sa ating social media, sa kahit saan ho mga ka-update, pati nga ho dito mismo sa media news, na yung anak niya mga ka-update, hindi naman pala natokhang. Saan ho, ano po yung kinamatay ng kanyang anak? Diyan ho sa kanyang pagsali sa fraternity. Kaya mga update, panoorin ho natin, reactionan ho. Etong naging reaction netong si Aling Sheila. Kasi isipin mo yon, marami kasi nagsasabi dito na etong mga taong ito, ginagamit pa ho nila yung kanilang mga anak para kumita ng pera. Diba? Isa ho kasi etong si Aling Sheila mga ka-update sa alam naman po natin, nakikita naman natin na gustong gawing witness o mga biktima sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ang mahirap lang, may malaking ebidensya na hindi naman pala kasali sa war on drugs yung anak ho niya. Diba? Kung, diba sinabi ho dyan sa ICC na pagtitibay ng ebidensya, gagamit din ho daw ng mga balita o news. Di dapat mga kabit, isubmit ni Atty. Kopman ito sa sa ICC judges para makita na talagang hindi ho sa war on drugs namatay yung anak nitong si Aling Sheila, kundi sa fraternity. Ito mga dita, simulan na ho natin to para wala na ho tayong mahabang pag-uusapan pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. May kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nandahil sa brat-brat! Kaya baka tandaan yung mga kabataan! Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito! Sana naman matauhan lahat kayo! Ako nagsasabi na sa kanila, hindi. Ito nga mga ka-update, hindi naman ho tayo natatawa na namatay ho ang anak niya. Hindi ho tayo masaya dyan. Masakit ho mawalan ng anak. Pero ang kaso, Aling Sheila, bakit kailangan mo pang gamitin yung anak mo para ka kumita ng pera? Pag-uusapan din ho kasi natin dito, si paborito nyo hong talakera na, ayan ho, dyan sa ICC, si Atty. Conti. Pag-uusapan din ho kasi natin siya, meron ho silang mga litrato na itong ali na ito. Ha? Meron ho kasi silang litrato na sinabi daw ho dyan, nagre-rehearsal daw ho sila. Para nga naman, pag alam nyo na ho, bistuhan dyan sa ICC, may makikita hong resibo, yung mga judges. Ito, hindi kapag patuloy lang ho natin ito. Alam eh, kasi noon, yan is our... Meanwhile, Thank you God! Hindi siya nakalabas! Salamat talaga! Pagod ko sa anak ko, Ano ang iyong reaction kanina nung sinabi na hindi pinayagan yung interim release? talagang napakasaya namin. Hindi lang ako, lahat kami. Kasi hindi siya pinayagan. Ilang bisis na siyang pinangka na palabasin. Hindi sila nagtagumpay. Bakit? Nakatunghay si God sa amin. Isipin nyo ho yan, gagamitin mo pa yung Panginoong Diyos sa kawalang iyaan nyo. Isipin nyo ho yan, na kaya pa nilang ituro si God na hindi nakalabas si Pangulong Duterte, yung anak nyo, Aling Sheila, hindi namatay sa war on drugs. Malinaw ho yan, nagwawala ka pa dyan. Diba? Saan ho namatay mga ka-update? Sa fraternity. Sino yung sinisisi niya? Si Pangulong Duterte. Kaya hindi ho mahirap yan mga ka-update na tuwing, ayan, katulad nito, may namatay sa administrasyon ngayon ni Marcos Jr., kanino ho ibibintang? Doon ho, sa matanda na nakakulong sa ICC. Sa konting pera mga ka-update, nabe-brainwash ho nila yung mga yan. Ikaw ba naman ka-update ha? Example lang, bayaran ka ng ganyang halaga. 6 digits, 7 digits, lalo na ito mga ito, ordinaryong Pilipino, tingin niyo ho ba, hindi sila manggigigil sa pera? Gagamitin pa si Pangulong Duterte at yung Panginoong Diyos sa kabalbalan ng admin ni Marcos Jr. Diba?
Wala hong kasalanan yung matanda doon sa ICC. Pinagmukha niya hong masama yung sarili niya para sa kapakanan ng mga milyong-milyong Pilipino. Hindi niyo ho ba naiisip yun? Mas okay nga ho na wala hong addictus benedictus sa ating bansa. Tignan ho natin kung hindi malinis ito. Kaya hanggat may Duterte mga kabdit, may pag-asa pa ho tayo. Di ba? May pag-asa pa ho yung Pilipinas. Pero sa mga katulad ho na itong si Aling Sheila, walang prinsipyo, mukhang pera. Ano hong expect natin sa kanya? Ano hong expect natin dyan kay Aling Sheila? Di ba? Isipin nyo namatay yung anak niya dyan sa... Di ba? Namatay sa fraternity? Sa katarantaduhan ho ng anak niya? Tapos ibubuntong kay Pangulong Duterte. Ganyan ho kawalang hiya yung mga taong walang prinsipyo. At hindi po natin alam, baka literal na, alam niyo na, sumising din po pala ng Coca-Cola. Di ba? Di ba? Kasunod doon na ito mga kabdit, pag-uusapan din ho natin, itong si, alam niyo na si Conti. Conti yung apelido, pero malakas ho yung kiniling sa ulo. Di ba? Ayan, direkta na rin ho tayo dito. Kasi sinabi niya, pinal na daw yung desisyon ng ICC. Hindi ho natutulog ang Diyos. Tandaan ho natin yan. May awa yung Panginoong Diyos. Darating tayo sa oras na meron magte-take over dyan kay Pangulong Duterte at makakalaya yan. Ang mangyayari, si Marcos Jr. sisipain natin sa ICC. Papiliin nyo, magpa-survey kayo sa mga Pilipino kung sino yung gusto nilang umuwi at sino yung gusto nilang makulong. Tuturo nila yung presidente. Si Marcos Jr. Bakit? Nagseservisyo ba sa kanyang bayan? Minamahal niya ba yung mga Pilipino? Yung ginagawa ho ni Marcos Jr., ina-appoint niya ho isa-isa yung kanyang pamilya. Itong si Lisa Kokak. Di ba? Biglang taas yung posisyon dyan. Daig pa yung Marines, mga kabi. Kung sino-sino na ho yung pinag-a-appoint nila sa matataas na posisyon. Sinusulit po nila yung administration ngayon. Di ba? Si Pangulong Duterte, ginawa niya ho ba yan? Hindi ho niya ginawa yan. Hindi ho abusado sa kapangyarihan yan. Namuno, nagmahal, naging tapat sa bayan, hindi magnanakaw, hindi gumagamit ng Coca-Cola. Yun yung totoong strong leader. Itong si Marcos Jr. mga kabit, weak leader yan. Wala ho tayong may expect dyan. Tignan nyo nga pag may interview sa kanya, lagi ho siyang bulol. Di ba? Gumaganon ho siya. Nakakahiya ho yan. Si Marcos Jr. Ay, direkta na ho tayo dito kay Atty. Conti. Huwag na ho nating patagalin pa. Tinanggihan din ito ng ICC Appeals Chamber. Ngayon po, ang tanong din namin dito, after the decision, ano bang susunod? Kasi sinasabi po ng kampo ng dating Pangulo, ia-apela pa rin po daw nila itong desisyon na ito ng Appeals Chamber. Number 1, pwede pa po ba itong i-apela? And number 2, ano nang susunod na mangyayari sa kaso ng dating Pangulo? Well, sa totoo, kung desisyon patungkol sa sirkumstansya ng interim release na hinihingi nila, sa ngayon, final na yan. At ito po kasi ay interim release na hiningi nila as of June 12, 2025 nga eh. Diba? Yung itsura po na itong babaeng ito, mga kabdita, parang naglalambing na tuwang-tuwa. Natural tuwang-tuwa ho yan, isa ho yan sa alam nyo na ni Marcos Jr. Ano ho bang expect natin sa mga taong yan? Tingin nyo ho ba, pinal na yun? Hindi ho magiging pinal yan. Matanda na ho yun nandoon sa ICC. 80 years old na ho yun. Tingin nyo ho ba mga kabdate, kung hindi maubusan ng pondo, itong si Marcos Jr., hindi makakalaya si Pangulong Duterte? Makakalaya at makakalaya yan mga kabdate. Tingin ko lang mga kabdate kung para sa atin lang, palitan na kaya ho si Atty. Copa. Ikaw ho ba ka-update? Gusto niyo ho ba mapalitan si Atty. Kopman o hindi? Di ba? And inulit nila bandang August, September yata. So, using those circumstances, using his age, using his medical circumstances as of that point, final na po yun. Pero,
pwede nilang ulit-ulitin sa ibang pleadings and citing different circumstances. So kung may naiba sa circumstansya niya, posible naman talagang mag-request for interim release. At alam nyo, na ididikit ko na dun sa sa fitness to stand trial, yung pleadings nila doon, idinidikit na nila na pwede bang habang pinag-uusapan yung fitness to stand trial, habang wala pang pagpapasya, pwede bang i-interim release na rin natin? Yun, ganun yung paraan ng pag-uulit nila. And I would say, yun yung isang paraan ng quote-unquote apela. Kasi kung dito po sa interim release, final na po ito. Pero, kumbaga, kung may nabago, posibleng magkaroon din ng ibang pagpapasya. So sa madaling salita, pwede nilang baguhin yung grounds nila for interim release. Kung mag-iba, pwede pang iapila. Pero kung gagamitin yung mga grounds na tinanggihan na po ng pre-trial chamber at ng appeals chamber, final na ito. Pero may sinasabi rin po kasi dito na sa ngayon, ang susunod daw pong mangyayari ay i-check kung talagang fit for trial, fit to stand for trial ang dating Pangulong Duterte. Tama po ba ito? Yes, DJ Chacha, ang deadline nga ng report, naalala natin, nag-away-away pa nga tungkol sa sino ba ang experts na titingin. Kasi independent experts dapat ito. Sa Friday, ang deadline ng reports nila, whether individual or joint submission, kumbaga pag kapag estudyante ka, group submission ba o individual submission, whatever, pass your papers by Friday. Tapos sa susunod na linggo, eto naman, bibigyan din ng pagkakataon yung prosecution, defense, at saka victims na mag-comment doon sa report. Kung meron silang tingin na eto mali, both factual and legal, pwedeng iharap. Kaya lang yung 12, last day of the court. Kaya, maisasubmit yung paper, maisasubmit lahat ng komento, pero yung checking o yung grade, at yung decision, baka po sa January na. Pero sa lumalabas ngayon, in the context of the junking of the interim release request, sa loob po ng ICC detention facility, magpapasko si Duterte habang pinagpapasyahan ito. Okay, so ayan, at least malinaw na ngayon kasi ang we thought na ilalabas na rin agad ngayong December yung desisyon kung fit to stand for trial ang dating Pangulo. Hindi pa pala, abot pa pala ito ng January. So yung sinasabi nyo, o posibleng hindi. Well, posible naman pagka-receive nung papeles ng December 12. Ito lang parang best case scenario. Comments, papasok, kailangan mo kasing pakomentin yung prosecution, defense, victims. At i-consider yun sa desisyon ng judges. Take note lang na hindi yung experts ang magpapasya kung fit to stand trial siya. Yung judges pa rin. Judges pa rin. Kumbaga, judges pa rin. Kung sa 12, nagbasa ka agad yung judges, tapos sabi, okay na to, fit to stand trial to, or not fit to stand trial, pwedeng yung last day na yon magbaba sila ng desisyon. Okay. Kaya yun lang yung possible. Kapag sinabi po ng mga judges, halimbawa, kung sakali man, kasi di nga natin sigurado kung sila'y magbabasa na ng desisyon ng December 12 or gagawin nila ito by January na. Kung December 12, sabihin po nila na unfit ang dating Pangulo, ano pong mangyayari sa kanyang kaso? Sa Netherlands pa rin po, sa malamang magpapasko si Duterte. Hindi po yan makakauwi para po malinaw. At wag po ako ang inyong aawayin para po sa mga supporters. Etong babaeng ito, mga bitter po talaga dyan kay Pangulong Duterte. Unfit to trial na ho. Hindi na ho mapit sa... Hindi na nga ho nagpakita dyan si Pangulong Duterte noong ni-livestream ho yung kanyang interim release. Bakit ito? Ayaw niya ho magpaawa sa milyon-milyong Pilipino. Samantalang etong babaeng ito, bitter pa rin ho. Ayaw ho nilang pauwiin si Pangulong Duterte. Kasi nga mga date, itong si Conti, kasama ho yan ni Aling Sheila na nagre-rehearsal. Kasama niya ho yan na nagre-rehearsal, mga ka-update. Di ba? Papakita ho natin yan, mga update. Eto ho, mga ka-update. Di ba? Ano ho bang expect natin sa mga yan? Natingin ho ba natin, magsaside sila kay Pangulong Duterte? Imposible. Ayaw lang ho nila, hindi lang din nila tanggap, mga kabit, na hanggang ngayon, meron pa rin Duterte dyan sa gobyerno. Kasi ito si Conti Liling, mga kabit, sinabi niya ba naman sa kanyang pagpupuputak dyan, na
Pag nawala daw yung mga Duterte sa mga pwesto, lalong-lalo na si VP Sara, makakauwi daw si FPRRD. O ano ibig sabihin mo niyan? Nagtatakaw ho sila sa kapangyarihan para wala hong kalaban yung admin ni Marcos Jr. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. Napaghahalataan ho mga kabit. Napaghahalataan ho sila. Pag nawala si VP Sara, nawala si Kong Pulong sa pwesto, nawala si Mayor Baste, doon daw uuwi si Pangulong Duterte. Di ba? Ano ang pinapakita nila? Pinapakita ho nila yung pagiging bias nila. Yung mga pagiging makakabila. Di ba? Makabayad. Makabayad. Alam niyo na ho yan. Makabayad black. Konting pera, okay. Paalisin yung mga Duterte. Babalik si FPRRD. Ganyan ho kasi gusto nila. Diba? Halatado masyado mga ka-update na kahit na anong pilit ho nila, hindi nila mapalayas-layas yung mga Duterte. Kasi oras na dumating yung 2028 presidential election, alam po nila mga update, yayariin sila ng anak ni Pangulong Duterte. Sino? Si VP Sara. Lilinisin niya ho yung gobyerno. Malilinis ho yan mga ka-update. Diba? Kasi yun po ang nakalagay sa patakaran. Kapag unfit to stand trial ka, or kumbaga meron kang sakit or merong kailangang gamutin, merong kailangang i-address, posible pong i-institutionalize. Sabi nga namin, baka kailangan i-hospital yan, baka kailangan i-care home, baka kailangan, kanina pinag-isipan ko nga to, sa Netherlands, iba yung approach nila sa dementia. Meron silang pinauso ngayon na tinatawag na dementia villages. Hindi sa kwarto-kwarto ipapasok yung mga pasyente, kundi parang sa maliit na bahay, parang kondo. Tapos hayaan silang umikot sa isang village na marami namang nagbabantay sa kanila. Kaya baka dalhin sa ganong pasilidad. Kasi kapag sinabing unfit to stand trial ka, hindi ka na nakakaintindi kung anong nangyayari sa paligid mo. Kaya yun po ang magiging options. Definitely hindi po magiging option na ibalik siya sa piling ng mga kamag-anak niya sa Pilipinas. Oo. Bakit po ganoon nga, Attorney Cristina? Kasi ang iniisip ng iba, pag sinabi ng mga hurado na unfit to stand for trial, o ang iniisip nila, mapapabalik ang Pangulong o dating Pangulong Duterte dito. Pero hindi pala. Pag even fit or unfit, mananatili po siya sa The Hague, sa the Netherlands. Oo kasi yung unfit to stand trial, ang sinasabi nun, meron kang kondisyon at kailangang malaman kung saan ang best place for you to get over your condition. And right now, if it is something about the mind, about dementia, the Netherlands is the best place to get that help. Hindi ko naman masabi na the best talaga dapat sa Pilipinas. May isang posibilidad na sasabihin niya, gagaling lang ako kung ako ay makakauwi sa bahay ko. Kaya lang, kung ididikit natin dun sa interim release decision, mukhang imposible siyang pauuwiin dahil nandun tayo sa konsepto na magiging banta siya dun sa proceedings. Kaya niyang mag-interfere sa proceedings kung babalik yan sa geographic location of the crime or kung saan naganap ang krimen, edi sa Pilipinas yan. At lalong-lalong na, hindi yan pababalikin ng Davao. Oo. Since nasabi nyo na po yan, balikan lang natin yung naging desisyon nga po ng mga hurado sa Appeals Chamber dito po sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Lahat ng binigay na dahilan ng kanilang kampo, kumbaga tinanggihan ng ICC. Tama po ito. Ano-ano nga po itong mga dahilan na ito? Kasi importante itong malaman ng publiko dahil ang sinasabi nyo, pwede pang i-apela itong interim release kung babaguhin nila yung kanilang mga dahilan. Tama po? Oo. Yung parang basis, yung grounds. Yes, yung grounds kasi nila. May sakit na ganito. Yes Pero po. yung specific grounds na medyo legalist dito sa apela ay una, mali ang appreciation ng judges doon sa risks associated with Duterte. At ito, pinag-uusapan na natin ito noon. May 3 risk factor. Babalik ba yan para magpakita sa hearing? Mag-i-interfere ba yan sa proceedings? Pakikialaman ba niyan yung witnesses o ebidensya? At pangatlo, gagawa ba yan ng dagdag na krimen?
Yung second, kumbaga on a technical note, yung second ground ng appeal nila ay bakit hindi sinilip ng pretrial chamber o binigyang bigat ba yung mga state guarantees o yung mga kondisyones na ibinigay ng bansa na tatanggap sana. Kumbaga may risks nga. Pero sabi naman ng bansang tatanggap, kaya namin yang sawatahin o kaya sisiguraduhin naming sisipot yan. Ito ho kasi yung kinaiinisan nila kay BP Sara na hanggang ngayon sa 3 taon niya hong panunungkulan bilang Vice Presidente, mga kabit. Ayun, basahin ho natin. BP Sara, 3 taon ng top audit performer OBP muling nakakuha ng highest COA rating. Diba? Pag kasi mga Duterte, mga kabit, totoong nagseserbisyo yan sa mga Pilipino. Totoong nagseserbisyo sa kanyang bayan. Mahal niya ho yung ating bayan. Tapos itong si Palsis, ano sinasabi ni Palsis? I-explain daw, ipaliwanag ni BP Sara sa COA, yung confidential funds, ano pa yan? Ano pa ho ba yan? Hindi pa ho ba malinaw? Sa 3 taong panunungkulan ni BP Sara, sa pa rin niya may pinakamataas na audit performer sa COA. Diba? Hindi ho sila nahiyan sa'yo may pinakamataas na rating. Yung mga Duterte, pinapatunayan ho talaga ng mga Duterte na totoong naglilingkod sila. Ito naman mga Marcos, pinapatunayan ho talaga nilang ibagsak nila yung Duterte at yung mga pagnanakaw ho nila. Nasa dugo na ho talaga nila yan, mga update. Update kung meron ho kayong komento, reaction, pag-usapan ho natin sa ating comment section. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.